Beast mode? Beast mode ba talaga ako sa opisina? Sabi niya na papalapit sa akin. You bet. Claire, bring the photocopy of this document. 2 lattes, please. Call the sales executive right now. Book a reservation in Hyatt. Tell Mason to pick my suit. At madami pa siyang sinabi. I mock him. At hindi ko alam kung kailan siya nakalapit sa akin. Magkadikit ang ilong namin. Hinawakan niya ang isang kamay ko. Sa kabilang kamay, inipit niya ang buhok ko sa likod ng tenga ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. I bet narinig niya. Napatingin ako sa mga mata niya at nakita kong nakatitig naman siya sa akin. Ibinuka ko ang labi ko para magsalita pero hindi ko magawa. I think I can show you my best mode somewhere here, he said in husky voice. Marahan niyang ipinahid ang daliri niya sa ibabang labi ko. Martin, hindi nakapagbitaw ng salita. Ganun ang epekto niya sa akin. Para sa karagdagang kahihiyan, 2 boses ang sumabog mula sa ibaba sa palagay ko. May tao pa ba sa bahay? Oh my God! Bulong ni Martin at umiwas ng tingin. Tumingin ako sa kanya nang may pagkalito. Ang mga kapatid ko iyan. I'm sorry. Sabi niya at iniwanan akong bumaba. And very worthy. I miss his warmth the second he left me. Siguradong sobrang kakaiba ang kinikilos mo, Claire. Bulong ko sa aking sarili. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko sa 2 kapatid ko. Good morning, Kuya Martin. Panunuyan ng kapatid kong si Emily. Bakit ang tagal mong bumaba, Kuya? Tanong ni Sebastian. Busy lang ako. Sabi ko at pumunta sa kusina. Sakto namang bumaba si Claire. Nakabihis para magtrabaho. Ganun siya kabilis magbihis. I see. Busy sa isang babae. Ngumiti si Emily. Ang kaso, ayaw niya sa akin one night stand culture. I told her that I am waiting for my girl. And one night stand is just a distraction. But Melcy, I called my little sister, being a girl. She says I am a heartbreaker. Melcy, you are getting it wrong, I told her. Kung gayon, sino ang magandang babae na ito? Tanong ni Sebastian nang nakatingin kay Claire. Ako si Claire Martinez, personal assistant ni Mr. Francisco. Kapatid mo. Nagpapakilala siya. So anong ginagawa mo dito? Bago magtrabaho. May pagdududang tanong ni Melcy. Actually, she got in trouble last night. Tinulungan ko siya. She just stayed in. Okay? Or may iba ka pang itatanong, Emilia Francisco? Magkatabi ba kayo natulog? Tanong ni Messi. No. Emilia, now stop it. I raised my voice a little. I normally don't do that with these guys. Okay, I'm sorry. I'm sorry, Claire. It's just that my brother has a habit of sleeping with random girls. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Claire. Ayos lang. Being his assistant, I actually do not know about this habit. Sabi niya na binigyan ako ng mapanuksong ngiti. Ano ba itong babaeng ito? Nakilala niya ang aking mga kaibigan na sobrang bastos sa sinumang babae na ipinakilala ko sa kanila. Ngunit sa kanya ay nagiging sobrang palakaibigan. Yung kapatid ko na ayaw sa kahit sinong babae na sinabi ko sa kanya. Nakikipagkaibigan ngayon kay Claire. You are lit, girl. We are going to be such good friends. Binigyan ng ngiti ni Messi si Claire. Claire, I might introduce myself as this Duchess brother, Sebastian Francisco.
Pero mas gusto ko kapag Seb ang tawag sa akin ng mga tao. Ano bang meron sa dalawang ito? Kung ano-anong sinasabi nila sa pagpapakilala sa akin. Well, it's nice to meet you, Seb. Ngumiti si Claire. Tulad ng matalino, sagot ni Seb. Now you there, mister. Bigyan mo kami ng almusal. Malilate na kami sa school. Utos sa akin ni Melcy. You are really younger, sister. Why are you so bossy? And no, I'm not giving you with any food. For your kindness and information, sinunog kong kusina habang nagluluto noong high school ako. Gutom na ako. Angal ni Seb. Ako rin. CEO ng napakalaking grupo ng kumpanya ay hindi marunong magluto. Tumango si Melcy. Remind me why I have spoiled her so much. Melcy, you are such a... I was about to hit her with a pillow when Claire's voice stopped me. If you guys don't mind, I can cook for you. Mahinang sabi niya. Marunong ka bang magluto? Nanlaki ang mga mata ni Emily sa pag-asa. Iilan lang ang natutunan ko sa nanay ko. Pero sigurado akong magugustuhan ninyo. Salamat, Claire. Sabi ni Seb. Claire, you don't need to do this. I'm sure kayang-kaya na ng mga ito ang mga sarili nila. No, Martin. It's completely alright. Maybe you can take this as a thanks for last night. Matamis niyang sabi. At ang sabi ng nanay ko dati, ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa araw na ito. Hindi mo dapat papalampasin ito kahit anong mangyari. I wouldn't take it as a thank you. But fine, kung magluluto ka. Sa kabilang banda si Claire. Ready na ang almusal, guys. Sigaw niya sa kusina. Wow, parang nanay ako. Kami. Narinig kong 3 boses. Habang nagluluto ako ng almusal, ay naghahanda si Martin para sa trabaho. Nagpalipas din siya ng oras sa pakikipag-usap sa kanyang mga kapatid. Napansin ko wala siyang masyadong oras mula sa trabaho para makasama ang kanyang pamilya. From now on, I will ensure he will get at least one day or have to spend with his family and friends. Medyo narinig ko ang usapan nila. Kadalasan ay nagtatalo sila tungkol sa isang bagay na hindi ko sigurado. Pero alam kong magkapatid ito laban kay Emily. She sounded sweet but witty girl. Parang gentleman si Sebastian. Matured na parang kapatid niya. Anong almusal natin? Anong almusal natin? Tanong ni Seb nang makaupo na silang lahat sa mesa. Gumawa ako ng burrito, bacon at itlog, at ilang strawberry smoothie. Inilagay ko na lahat sa mesa. Oh my God! Parang napaka-tempting ng lahat. Bulalas ni Emily. Unang kagat ng burrito ni Martin. Kinakabahan ako mula sa loob. Ang totoo lang, hindi pa ako nakapagluto ng mag-isa at hindi para sa mga tagalabas. Bakit hindi ikaw ang chef ko, Claire? Napakasarap ng burrito na ito. I can eat hundreds of them, sabi ni Martin. Salamat. Gumisi ako sa kanya. Kumain kaming lahat ng almusal. Nakaramihan ay si Emily ang kausap. Parehong nagustuhan ni Seb ang almusal. I'm really glad na gustuhan nila ito. Claire, you have got to explain my brother. He is just being completely paranoid. Sabi ni Emily sabay lagay ng kamay sa kanyang balakang habang tinatapos namin ang aming almusal. It's just a date, Martin. Are you sure overreacting? Sabi ko. She is 17. I went on my first date when I was 15. Okay, fine. Just a dinner date. No going to his place. And he shouldn't come to our place. Yes. Messi replied. Ngayon dapat na tayong umalis, Emmy. Medyo late na tayo. Claire,
Maraming salamat para sa masarap na almusal. Sabi ni Seb pagkakuha ng kanyang bag. Salamat, Seb. Ngumiti si Claire. Claire, please be in touch. I will drop by the company sometime soon. I'll meet you. And to trouble my lovely brother. Niyakap ako ni Melcy. At pinaningkitan si Martin. Bye, kuya. Ingat. At nagyakap sina Seb at Martin. Ngayon kahit sabihin mo ang lahat ng masama tungkol sa akin, mananatili pa rin akong kapatid mo. Yakapin mo ba ako o ano? Tanong ni Martin kay Melcy. As much as you annoy me, your hugs are still the best. Humagikgik si Melcy at niyakap siya. Sa kabilang banda si Martin. Nakita kong nakatingin sa amin si Claire na may matamis na ngiti. Marahil ay hinahangaan niya kami at namimiss ang kapatid niya. Dapat ko siyang bigyan ng bakasyon para makapunta siya sa California para makita ang kapatid niya. Pagkaalis ng mga kapatid ko, nilingon ko si Claire para magpasalamat pero tinalo niya ako. Say anything but thank you. I think I have had enough thank you sa buong buhay ko. Claire, iba ka talaga. Napakamot ako sa aking noo. Let's leave now. Super late na tayo. Nagkibit balikat siya. Tumango ako at umalis na kami papuntang trabaho. Sa kabilang banda si Claire. Claire, sa opisina ko. As usual, boses si Martin ang narinig ko sa intercom. Napangiti ako. Kinuha ko ang notepad ko at pen at pumunta sa opisina niya. Kumatok ako sa kanyang pinto at pumasok na ako. Yes, Martin. Claire, I need you to tell Charles, my pilot, to prepare the flight for Athens. I will be flying out little late tonight. Pero wala namang meeting doon. Dahan-dahan akong nagsalita. Ayaw kong manghimasok pero nagtanong pa rin ako. I do. You don't know about this meeting. Dahil walang meeting. I'm going there to meet my parents. Nandoon sila para magbakasyon. And I really don't know the reason why they have called me there. Okay. So there isn't any work thing. No. Babalik ako sa weekend. Napakindat siya. Sige. Gagawin ko na ang trabaho ko. Tatalikod na ako para umalis nang may sasabihin pa siya. Claire, kung wala ako, dadaan si Theo para i-check ang lahat once in a day or two. I-update mo na lang siya sa lahat. And of course, any major problem, you can always call me. Of course, don't worry about here. Enjoy your family time. At ngumiti ako sa kanya. Tumango siya at umalis na ako doon. I sat at my desk wondering why I was wondering so much about Martin's sudden trip. Weird, isn't it? Ang ibig kong sabihin ay makikipagkita lang siya sa kanyang mga magulang at magsaya. I don't know, I'm feeling little disappointed na hindi ko siya makikita ng isang linggo. We are not in a relationship to start missing him. Malamang mamimiss ko ang pag-uutos niya sa akin na parang isa akong robot. O baka naman nag-o-overthink lang ako as always. Claire, I'm sorry. Mabilis akong tumayo sa upuan ko. Anong iniisip mo? Puno ang saya ng boses ni Martin. Wala. I will not buy that. At ngumiti siya. Hindi ko sasabihin sa iyo kung ano ang iniisip ko. Sa tala sa trabaho, nagawa ko na ang sinabi mo sa akin. Pumunta ako sa harap ng table kung saan siya nakatayo. Parang gusto kong tumayo ng malapit sa kanya. Bakit ba ako nagkakaganito? Fine, aalis na ako. I will email you things which you need to do daily. Sabi niya, have a safe flight. Are you okay, Jen?
He gently pressed my arm. Yes, I am good. I gave a tight-lipped smile. You never shattered in front of me. What's special today? Tanong niya habang nakataas ang kilay niya. Wala. Medyo inis na sabi ko. Mamimiss mo ba ako? Lumapit siya ng kaunti sa akin. Mamimiss kita? Ako? No. Kinaway ko ang kamay ko. Napabuntong hininga siya. Your face tells a different story. Ngayon ay lumapit na talaga siya sa akin. The worst part, I couldn't go back. I was already touching the table. You don't have flight to catch? I folded my hands around my chest, hoping to make little distance between us. Ako ang may-ari ng flight, Claire. Ngayon ay ipinatong na niya ang kanyang kamay sa mesa, na tuluyang nakakulong sa akin. Anong ginagawa mo, Martin? Tanong ko sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.